Magandang umaga Davao, Mindanao at sa apat na sulok ng daigdig. Ito po si Gilbert Lopez Martije Catso. Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Ulat panahon. Easter list na nakakaapekto sa Mindanao. Lokal na balita. Pinabubulaanan ng kampanya ng real estate ang mga claim ng residente sa kondo. Bypass project, 22% na kumpleto. SIDC, 4% rate ng kumpleto. Hinihimok ng Minda si Acosta na ibigay ang mga ari-arian. Pambansang balita, ang bato ng Mactan ay hindi dahilan ng pagkawalan ng kulay ng sapa. Inaanyayahan ng bayan ng Kananga sa Leyte ang publiko sa Kaanyag Festival 2024. Balita sa ibayong dagat. Kinukumpirma ng WHO ang kaso ng bird flu sa India. Nais ng Pangulo ng Vietnam na maayos na mapangasiwaan ang mga alitan sa dagat sa China. Balitang aliwan. Gen ng BTS pinaalis sa militar. Ibinahagi ng cast ng Pulang Araw ang kanilang mga paboritong bahagi tungkol sa paglalaro ng kanilang mga karakter. Balitang pampalakasan. Tinanggihan ni Yukon coach Don Harley ang Lakers. Humingi ng paumanhin si Cici Rondina pagkatapos ng komento ng SB 19. Mga tampok na kwento. Dapat iwaksi ng isang babae ang kanyang kahihiyan kasama ang kanyang mga damit. Ang mga lumulutang na bahay na kawayan ay nagpapanatili sa katutubong tribo. Kwento sa tabi-tabi, ating tunghayan. Asa trivia, lawa ng Leonard. Ulat panahon. Ang rehiyon ng Davao ay makakaranas ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat, pagkulog, posibleng mga pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang kung minsan ay malakas na pag-ulan. Lokal na balita. Pinabubulaanan ng National Construction Firm ang pahayag ng mga residente ng development project nito dito sa Davao City na hindi nito natugunan ang mga kliyente nito ng ang mga condominium tower nito ay naapektuhan sa mga nakaraang lindol noong Nobyembre at Disyembre 2023. Sa email statement nito na ipinadala ng Sunstar Davao noong Huwebes, Hunyo 6, 2024, sinabi ng DMCI Homes na nagsasagawa sila ng mga hakbang upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente ng Verdon Park. Sinabi ng kumpanya na pagkatapos ng lindol sa Nobyembre 17, natukoy nila na maayos ang gusali kasama ang kanilang structural consultant na Macro Consulting Structural Engineer. Idinagdag nila na pagkatapos ng lindol noong Disyembre 2,
2023, ini-activate nila ang kanilang Emergency Response Team, ERT, at nagtayo ng command center sa clubhouse ng Gusali. Pagsapit ng Disyembre 3, 2024, binisita ng Office of the Building Official, OCBO, ang lugar na nagtalaga ng yellow tag sa Belvedere Building. Pagkatapos ay inialok nila ang mga apektadong residente ng option na lumipat sa ibang mga gusali o magbigay ng 10,000 para sa hindi lumipat. Ipinagpaliban din nila ang buwan ng amortization para sa mga kliyente or kliyenteng in-house na financing at sinuspindi ang mga pagbabayad para sa kanilang mga kliyente hanggat nananatiling may tag na dilaw ang gusali. Nananatili ang aming kupunan sa patuloy na pakikipag-ugnayan sa OCBO at sa Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD upang matiyak na ang lahat ng pag-aayos ay nakakatugon sa pinakamataas na pamantayan sa kaligtasan, sabi ng DMCI. Bypass Project, 22% na kumpleto. Umaabot na sa 22% completion rate ang Davao City Bypass Construction Project at inaasahang matatapos sa katapusan ng 2027. Ayon sa opisyal, ang Department of Public Works and Highways, DPWH, sinabi ni Engineer Benjamin A. Bautista, Project Director ng DPWH, ang nagpahayag nito sa kapihan sa Davao noong Lunes ng umaga, Hunyo 10, 2024 sa SM City, Davao. Binigyang diin niya na ang bahagi ng tunnel ng proyekto ay 50% kumpleto na ang tunnel mismo ay umabot sa 80% na natapos. Ipinaliwanag ni Bautista na ang pagtatayo ng tunnel ay kinabibilangan ng paghuhukay, pagdaragdag ng concrete lining, at electromechanical installation. Ang tunnel na ito ay matapos sa 2026 at para sa buong Davao Bypass Project, lubos kaming kumpiyansa na ito ay matatapos sa katapusan ng 2027, aniya. Iniugnay niya ang pagkaantala ng konstruksyon sa pandemya ng COVID-19 na binanggit na ang ilang kagamitan na kailangan mula sa Japan ay hindi kaagad magagamit. Ang tunnel ay may diameter na 10 kilometro at kayang tumanggap ng 2 lane na may clearance na 5.03 na metro. Ang mga sasakyang lampas sa taas na ito ay hindi makakaraan sa tunnel. Iniulat ng Department of Public Works and Highways, DPWH, na ang Samal Island Davao City Connector SIDC project ay kasalukuyang 4% kompleto na. May target na petsa sa pagtatapos sa Setyembre 2028. Sinabi ni Engineer Rodrigo de los Reyes, Project Director para sa DPWH, sa kapihan sa Davao noong Hunyo 10, 2024 sa SM City, Davao, na nagkakaroon na ng mga pagkaantala dahil sa pagbibigay ng prioridad sa disenyo ng tulay. Ang disenyo ay 94% ng kumpleto at dapat matapos sa Hulyo 2024. Sa ngayon po ay nag-a-adjust kami ng konti dahil nagkakaroon kami ng delay sa ating pagpapatupad ng ating disenyo due to right-of-way issues. At any rate, we are confident na matatapos tayo by September 2028, sabi niya. Sa kabila ng pagkaantala, ang budget ng proyekto ay nananatiling hindi magbabago sa 23 billion na pinunduhan ng China.
Nagpahayag ng kumpiyansa si De Los Reyes na maaabot ng 2028 ang deadline. Hinimok ng Mindanao Development Authority or MINDA ang embattled chairperson nitong si Maria Belen Mabel Acosta na opisyal na ibigay ang lahat ng ari-arian ng ahensya sa kabila ng pag-aangkin ni Acosta sa mga nakabingbing legal na usapin na hindi pa nare-resolba ng Korte ng Davao. Sa isang pahinang liham na nilagdaan ni Cecilia Trino, punong administratibong opisyal, Administrative Division ng MINDA, na naka-address kay Secretary Acosta noong Hunyo 7, 2024, nakasaad na dapat niyang ibalik agad ang lahat ng ari-arian ng MINDA na nasa kanya sa property unit bilang isang bagong pinuno ay inako ang pinakamataas na opisyal na itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Mayo 13. Dahil sa pagkatalaga kay Secretary Leo Tereso A. Magno bilang bagong MINDA chairperson, magalang naming hinihiling ang turnover ng lahat ng mga ari-arian ng MINDA na ibinigay sa iyo sa panahon ng iyong termino at sa kasalukuyan ay nasa iyo pa rin. Nakalakip ang listahan ng nasabing mga ari-arian para sa iyong sanggunian, sabi ng liham. Acosta, expressing her sentiments, posted her points on her Facebook account with proof of her disabled official email address at MINDA, stating this is happening now at the Mindanao Development Authority. Kahit ang aking opisyal na email address sa MINDA ay hindi pinapagana. May nakabingbing kaso sa korte. Wala pang final decision. Sinabi ng Environmental Management Bureau EMB7 na hindi Mactan Rocks Industries Incorporated MR2 Tejero Plant ang dahilan ng pagkawala ng kulay ng Tejero Creek. Gayunpaman, nakita ng ahensya ang ilang mga paglabag sa kapaligiran sa pasilidad ng paggamot tulad ng kakulangan ng permit ayon sa direktor ng EMB7. Sa liham na iniharap kay Cebu City Mayor Michael Rama na may petsang Mayo 15, 2024 na nakuha ng Sunstar Cebu noong Martes. Hunyo 11, sinabi ng EMB7 Director Victoria Abrera na nabigo ang MR2 na makakuha ng permiso sa paglabas ng wastewater sertipiko ng pagpaparehistro ng mapanganib na basura at magtalaga ng pollution control officer. Sinabi niya na ang sample ng tubig na kinuha mula sa wastewater ng treatment plant sa pinagsamang investigasyon ng Cebu City Environmental and Natural Resources Office or CENRO noong Abril 7 ay hindi milky white. Sa panahon ng investigasyon, hindi maaring maiugnay sa Mactan Rock ang pagkawala ng kulay ng sapa. Napagmasdan gayunpaman na mayroong ilang mga kabahayan na naninirahan malapit sa lugar na nagpapaalala na maaring nag-ambag ng pagkawala ng kulay, sabi niya. Ang lokal na pamahalaan ng Cananga sa lalawigan ng Leyte ay nag-iimbita sa publiko sa Cananga Kaanyag Festival ngayong taon sa linggo, Hunyo 9, 2024, upang ipagdiwang ang mayamang kultura at tradisyon ng bayan. Sumali sa amin habang ipinagdiriwang namin ang mayamang pamana ng kultura at dynamic na diwa ng Cananga sa Cananga Kaanyag Festival 2024. Nakatakda itong masilaw
sa mga manunood sa mga masiglang pagtatanghal ng cultural showcase or showcases, sabi ni April Tanhueco, Municipal Tourism Officer. Tampok sa Sunday event ang Grand Parade, Street Dance, Grand Ritual Showdown, announcement ng Miss Kananga Kaanyag Festival 2024, fireworks display at evening social activity. Kabilang sa mga kalahok ang contingent para sa school-based category ng Kananga District 3, Banay Alimyong, Kananga District 1, Kananga Hanong Matahom at Kananga District 2, Kaanyagong Mananayaw para sa open category. Ang mga grupo ay C. Nan Jose, Tacloban, Pundok, Ugmukanon, Ormoc City at Herete Festival, Leyte, Leyte. Balita sa ibayong dagat. Sinabi ng World Health Organization noong Martes na isang kaso ng infeksyon sa tao na may bird flu na dulot ng H9N2 virus na nakita sa isang 4 na taong gulang na bata sa silangang estado ng India ng West Bengal. Ang pasyente ay na-admit sa Pediatric Intensive Care Unit ICU ng isang lokal na ospital dahil sa patuloy na malubhang problema sa paghinga, mataas ang lagnat at pananakit ng tiyan noong Pebrero. At pinalabas makalipas ang 3 buwan pagkatapos ng diagnosis at paggamot, sinabi ng WHO. Ang pasyente ay nagkakaroon ng exposure sa poultry sa bahay ng kanyang paligid at walang kilalang tao na nag-uulat sa mga sintomas ng sakit sa paghinga sa kanyang pamilya at iba pang mga kontak, sinabi ng ahensya. Ang impormasyon sa status ng pagbabakuna at mga detalye ng antiviral na paggamot ay hindi magagamit sa oras ng pag-uulat, idinagdag ng WHO. Ito ang pangalawang infeksyon sa tao ng H9N2 bird flu mula sa India na may una noong 2019, sinabi ng ahensya. Nais ng Pangulo ng Vietnam na maayos ang pangangasiwaan ng mga alitan sa dagat ng China. Sinabi ni Vietnamese President Tu Lam nitong Martes sa embahador ng China sa Hanoi Xiong Bu na mahalagang mapangasiwaan ng maayos ang mga alitan sa dagat at iginagalang ang interes ng bawat bansa, sinabi ng kanyang tanggapan sa isang pahayag. Ang China, pinakamalaking kasosyo ng kalakalan ng Vietnam, ngunit ang dalawang kapitbahay na pinamumunuan ng komunista ay nasangkot sa isang taon na hindi nagkakaunawaan sa dagat sa China Sea. Sinabi ni Lam sa isang pulong sa Hanoi na kailangang igalang ng mga bansa ang lehitimong interes ng bawat isa. Sinabi ng pahayag, ang dalawang panig ay kailangang aktibong maghanap ng mga kasiyasiyang solusyon alinsunod sa international na batas, sabi ni Lam sa pulong. Noong Huwebes, sinabi ng Foreign Ministry na labis itong nababahala sa pagkakaroon ng Chinese survey vessel sa exclusive economic zone ng Vietnam. Balitang aliwan. Si Jen ng BTS noong Miyerkules ay na-discharge mula sa South Korean military pagkatapos ng 18 months na serbisyo. Habang walang opisyal na kaganapan upang markahan ang okasyon, ipinakita ng ang mga awit at global superstar na umalis sa kanyang base sa mga live na broadcast ng North Korean media. Namataan din siya na nakayakap sa kanyang mga kasamahang sundalo
na nagpaalam at lumuluha. Nandoon din ang mga kapwa niya miyembro ng BTS para ipagdiwang ang paglaya ni Jin sa mandatory service. Tinapos ni Jin ang kanyang conscription sa tamang oras para sa 11th anniversary ng BTS noong June 13. Ayon sa mga naunang anunsyo ng Big Hit Music, si Jin ay mangunguna sa mga pagdiriwang ng festa sa isang personal na kaganapan kasama ang mga ARMY. Ang festa na pumapatak tuwing Hunyo 13 bawat taon ay kilala bilang isang festival na tumatagal kahit saan sa pagitan ng 1 hanggang 2 linggo na puno ng kaganapan na nakatuon sa mga tapat na tagahanga, ang ARMYs. Malapit na ang pulang araw at all-time high ang inaasahan. Kabilang ang GMA News Online sa mga bumisita sa cast at crew sa set na sa Sampaloc, Manila at nakahabol sa lead cast na sina Barbie Fortesa, Sanya Lopez, David Licauco at Alden Richard. Habang ang serye ay nangangako na isang kwento ng digmaan sa Pilipinas, tinanong namin ang mga bituin tungkol sa kanilang mga paboritong bahagi tungkol sa paglalaro ng kanilang mga karakter at pagiging nasa set. I think yung dresses ko, natatawang sinabi ni Barbie, lagi kong sinasabi sa stylist ko, gustong gusto ko yung mga dress ni Adelina. Very Barbie din siya talaga. Dagdag pa ng kapuso Primetime Princess, bukod pa riyan, nag-enjoy siyang makipagbanding sa cast at crew ng set or sa set, lalo na sa director ng serye na si Dominic Zapata. Since he's the captain of the ship, siya yung talagang magtitimpla ng buong mode sa set. So, given na ang mabigat yung istorya namin, he keeps things light off-cam, which is good and helpful for us all. Balitang pampalakasan. Tinanggihan ni UConn head coach Don Hurley ang Los Angeles Lakers na mananatili sa stores. Iniulat ng maraming outlet noong Lunes. Tinanggihan ni Hurley 51 ang iniulat na 6 na taong $70 million na alok mula sa Lakers na gagawin siyang isa sa 6 na coach na may pinakamataas na sahod sa liga. Nakipagpulong si Hurley sa Lakers noong nakaraang linggo at sinabi sa ESPN na ang general manager na si Rob Pelinka at ang may-ari na si Jenny Boss ay gumagawa ng mabigat na kaso. Si Hurley sa halip ay hahabulin ang ikatlong sunod na pambansang kampyonato bilang coach ng Huskies. I am humbled by this entire experience. Sinabi ni Hurley sa isang pahayag sa Twitter X page ng UConn noong Lunes. Sa pagtatapos ng araw, labis kong ipinagmamalaki ang kultura ng kampyonato na binuo namin sa Connecticut. Nagkita kami bilang isang kupunan bago ang pag-ehersisyo. Ngayon, at ang aming focus ngayon ay magiging mas mahusay ngayon, tag-init, at kumukonekta bilang isang kupunan habang patuloy naming hinahabol ang mga kampyonato. Sinibak ng Lakers si Darvin Ham noong Mayo 3 pagkatapos lamang ng 2 season. Humingi ng paumanhin si Cici Rondina pagkatapos ng komento ng SB 19. Humingi ng paumanhin si Alas Pilipinas player Cici Rondina matapos makatanggap ng backlash mula sa fans ng grupo ng kanyang mga komento tungkol sa SB 19. Ang volleyball ace ay pumunta sa Instagram sa isang live na video upang ipaliwanag ang kanyang mga komento sa isang Independence Day program sa South Korea noong linggo, kung saan sinabi niya hindi siya pamilyar sa P-pop group habang nasa entablado. Ano daw yung
inaantay namin sa independence program dito sa Korea, nandun kasi si SB19. Personally, hindi ko talaga sila, or hindi ko alam, but she said on live video. Tinanong kami ng kung ano ang pinakaabangan namin noong Independence Day program dito sa Korea. Nandoon si SB19. Sa personal, hindi ko talaga alam kung sino sila. Ang kanyang mga komento ay nagsasabing hindi niya kilala ang grupo ay nagbunsod ng away online sa pagitan ng mga tagahanga ng SB19 at CATIN, na ang ilan ay critical sa atleta at mga taga-suporta ng Philippine Volleyball. Mga tampok na kwento. Dapat iwaksi ng isang babae ang kanyang kahihiyan kasama ang kanyang mga damit. Isang bagong libro na ang nagsasabi ng kasaysayan sa sinaunang mundo na sa pamamagitan ng kababaihan. Dito ay tinuklas ng may akda na si Daisy Dawn kung ano ang kanilang masasabi tungkol sa kanilang sariling sexualidad or sexualidad. Lumilipad sa harap ng mga misogynist sa stereotype ng lalaki. Ayon kay Simonides ng Amorgos, isang lalaking Makata na nagtatrabaho sa Greece noong 17th century BC. Mayroong 10 pangunahing uri ng kababaihan. May mga babaeng parang baboy dahil mas gusto nilang kumain kaysa maglinis. Kababaihan na kahawig ng mga fox dahil sila ay kaibang mapagmasid. Asno na babae na sexually promiscuous. Aso babae, minarkahan para sa kanilang pagsuway. May mga bagyong dagat, sakim na lupang babae, magnanakaw na weasel babae, tamad na kabayo na babae, hindi nakaakit-akit na unggoy na babae, at ang isang mabuting uri, masipag na B babae. Sa lahat ng mga babaeng inilarawan sa listahang ito na pumuputok sa misogyny ng panahon, ang mga tinatawag na sexually promiscuous na donkey woman ay marahil ang pinaka-misteryoso. Ang mga lumulutang na bahay sa nakawayan ay nagpapanatili sa mga katutubong tribong ito. Agusan Mars at Wildlife Sanctuary ng Agusan Mars ay itinuturing na isa sa mga ecologically nakakabuluhang ecosystem sa Pilipinas. Nagtataglay ito ng kakaiba at malinis na tirahan na sa bihira at nanganganib na malambot na freshwater turtle, freshwater crocodile, oriental darter, purple heron, iba pang mga species. Ito rin ay tahanan ng mga sari-saring flora na kinabibilangan ng 112 species na mga puno, baging, liana at epiphyte, damo, ground ferns at maladamo na halaman. Kabilang na ang faunal diversity nito, ang 132 species ng ibon, 14 species ng freshwater fish, 21 species ng amphibians, 39 species ng reptile, 14 species ng mammals at 65 species na butterfly. Mga kwento sa tabi-tabi. Ating tunghayan.
At sa trivia, ang Lake Leonard ay isang maliit na freshwater crater lake sa Mount Leonard, kilala rin bilang Leonard Kiasev, isang andesitic to desitic stratovolcano complex sa Leonard Mountain Range na matatagpuan 60 kilometers or 37 miles sa hilagang silangan ng Davao City sa lalawigan ng Davao de Oro sa Pilipinas. At yan po ang tampok ng mga balita sa araw na ito. Maaring mag-like, share, subscribe at i-click po ang bell button upang kayo po ay ma-update sa mga bagong kaganapan dito sa Pinoy Rab YouTube channel. Ito po si Gilbert Lopez Martije Cacho. Magandang umaga.